Okay, magandang araw sa iyo. Para sa ating pag-uusap ngayon, bubusan natin ang isang tanong na medyo talagang malalim mula sa mga source mo. Simple lang pakinggan sa simula, pero habang binabasa ko, lalong lumalalim. Ang tanong, kailan ba talaga masasabing tapos na ang lahat para sa atonement o pagtubos? Kailan ito ganap na natatapos? Isang napakagandang tanong. At ayon sa mga materyales mo, hindi ito isang simpleng sagot. Para maintindihan natin, hinati ng source ang konsepto sa, dalawang magkaibang yugto. Una, ang pagtubos para sa tinatawag na tunay na templo o sa Korean, Shilcheng Songjon. At pangalawa, ang pagtubos naman para sa dambanang handog na sinusunog na direktang iniugnay sa Hedis. Yun yung Bonjedan Hedis. Okay, teka. Tunay na templo at dambana na inuugnay sa Hades. Medyo technical agad ah. May mas madali bang paraan para isipin to? Parang ano ba ang apektado sa bawat isa? Anong ibig sabihin ng dalawang lugar na yan? Magandang tanong yan. Isipin mo na lang na parang naglilinis ka ng isang buong kaharian. Isang kaharian na napasukan ng gulo. Yung tunay na templo, yun yung mismong palasyo. Yung sentro ng lahat, di ba? Kung saan naroon ang trono. Yung dambana na inuugnay sa Hades, yun naman kumbaga yung mga lugar sa laylayan, kung saan nagkalat yung gulo. At ayon sa mga teksto, hindi sila sabay. Mauuna yung palasyo bago yung mga laylayan. Okay. That makes so much more sense. So, linisin muna ang sentro, yung tunay na templo, bago yung pinagmula ng problema sa labas. Kung ganon, doon muna tayo sa palasyo. Kailan daw natatapos ang paglilinis, ang pagtubos, para sa tunay na templo? Dito na, nagiging komplikado. Kasi ang iyong mga material naglatag ng 5 posibleng sagot. 5 magkakaibang pananaw kung kailan masasabing tapos na ang yugtong ito. Teka, 5? Agad-agad? Grabe, parang multiple choice exam na ang hirap. Sige nga, ano-ano yung 5 posibleng timeline na yan? Sige, heto sila. Una, kapag naganap na ang unang pagkabuhay na maguli. Ikalawa, kapag naibuhos na ang lahat ng 7 salot. Ikatlo, kapag hinatulan na ni Hesukristo yung hukbo ng halimaw. Pang-apat, kapag naigapos na si Satanas sa kalaliman. At ang pang-5, kapag naitapon na ang kamatayan at ang Hades sa lawa ng apoy. Lahat yan mga major events, di ba? Wow! Ang layo ng agwat nung una sa huli. Mula unang pagkabuhay hanggang sa pagtapan sa kamatayan. So mula sa 5 iyan, mayroon bang mas binigyan ng pansin? Alin dyan ang pinagdedebatehan talaga? Sandali ng unang pagkabuhay o pagkatapos pa ng 7 salot? Okay, dito na tayo sa main event. Bakit itong dalawa ang nagbabanggaan? Ano ang apektado kapag pinili mo yung isa over the other? Ano ba ang sinasabi ng unang pananaw? Yung unang pananaw, yung Kearney E. sa source, mas simple siya. Sinasabi nito na ang 7 salot, para yan sa pagtubos ng Hades, yung laylayan sa analogy natin kanina. Kung ganon, ang pagtubos ng tunay na templo ay tapos na. Sa eksaktong sandali ng unang pagkabuhay na mag-uli, pagkabuhay ng mga banal, check na, tapos na. Direkta. Simple. Pero paano naman yung ikalawang pananaw? Ito yata yung mas sinusuportahan ng may akda. Tama ba? Tama. Ang ikalawang pananaw, yung Kyonhetu, iba. Sinasabi niya hindi. Ang 7 salot daw ay hindi para sa Hades. Ito ay bahagi mismo ng proseso ng pagtubos para sa tunay na templo. Hindi siya instant event. Proseso siya na nagsisimula sa unang pagkabuhay at matatapos lang pagkatapos ng huling salot. Ang laking pagkakaiba niyan, para mas maintindihan natin kung bakit sila nagtatalo, siguro kailangan nating balikan ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagtubos dito? Yung sokche. Kasi parang hindi lang ito simpleng pagpapatawad eh. Eksakto! Diyan talaga nagkakatalo. Ayon sa iyong mga material, ang pagtubos may 2 mahalagang bahagi. Hindi pwedeng isa lang. Ang una ay ang pag-aalis ng posibilidad na magkasala pa. At ang ikalawa, ang paghatol sa mga gumawa na ng kasalanan. Kailangang mangyari pareho. Gets ko na. So, hindi lang, sorry, pinatawad na kita,
kundi isang sistema na tinitiyak na hindi na ito mangyayari ulit at kasama na rin ang pagsingil sa mga gumawa ng gulo. Kaya pala napakahalaga ng unang pagkabuhay na mag-uli sa usapang ito. Paano to kumukonekta doon? Yung unang pagkabuhay na mag-uli, ayon sa teksto, yun ang sukdulang patunay. Sa harap ng buong sangnilika, kasama ang mga anghel, ng mga utos ng Diyos ay tama at makatarungan. Kapag napatunayan na yan, wala nang duda. Nawawala na raw yung anumang pag-aalinlangan sa mga anghel. At dito, nagiging perfecto ang kanilang free will. At dahil perfecto na, nawawala na ang posibilidad na sila ay magkasala. Yan ang katuparan ng unang bahagi. Kaya pala. Kaya pala para sa unang pananaw, sapat na yun. Napatunayan na, perfecto na ang free will ng mga anghel, kaya tapos na ang paglilinis sa tunay na templo. Pero para sa ikalawang pananaw, hindi pa. Tama. Para sa ikalawang pananaw, yung pagpapatunay na yon simula pa lang. Simula pa lang ng huling yugto, ang 7 salot ang aktwal na pagpapatupad ng ikalawang bahagi, ang paghatol. Kayo para sa kanila, hindi matatapos ang paglilinis sa templo hanggat hindi natatapos yung mga salot na yon. Okay, so klaro na yung kailan at paano ng proseso, at least yung dalawang malaking teorya. Pero paano naman yung mga tao na apektado dito? Kasi apektado sila, di ba? Nabanggit sa sources mo na may 3 classification ng mga taong napatawad. Parang nagpapakita kung gaano kakomplikado ang paghahatol. Oo, at dito natin makikita kung gaano kadetalyado ang pagtingin ng source sa pananampalataya. Ang unang grupo, sila yung mga matuwid. Sila yung napatunayan ang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang bunga o gawa. Pero, nililinaw ng teksto na hindi ito dahil sa sariling galing. Ang mga bungang ito ay resulta ng biyaya at pagsunod sa banal na espiritu. Sila yung, kumbaga, aabot sa finish line na may pruweba. Malinaw. Yung pangalawang grupo, sila yata ang kabaliktaran. Sila nga, ito yung mga nagsasabi lang sa bibig, na nananampalataya sila, pero ang kanilang mga gawa sumisigaw ng pagtanggi. Sila yung tumalikod sa biyaya, di ba? Nagsimula sa espiritu, tinapos sa laman. So sila yung katambas nung mga nag-gym lang nung January tapos kinalimutan na. Nagsimula ng tama pero hindi tinapos. Sige, ano naman yung pangatlong grupo? Sabi mo, ito yung pinakakomplikado. Ito talaga ang nakakaintriga. Sila ang mga tumanggap kay Jesus pero namatay kaagad pagkatapos. Ang classic example, di ba? Yung magnanakaw sa krus. Dahil sa sitwasyon nila, hindi na nasubok o napatunayan sa harap ng iba kung totoo ba talaga yung pananampalataya nila. Walang bunga na maipakita. At dito papasok yung isang napaka-kontrobersyal na ideya sa source, di ba? Na ang kanilang tunay na puso malalantad pa sa isang huling pagsubok. Eksakto. Sinasabi sa material mo na sa panahon ng huling panlilinlang ni Satanas, pagkatapos ng 1,000 taon, doon sila masusubok. Sa final loyalty test na yon, doon malalaman kung kaninong panig talaga sila. Para raw maipakita ang sukdulang katarungan ng Diyos. Para walang masabi ang kahit sino. Parang ang bigat naman para sa kanila. Ibig sabing, kahit naging sinsero ka sa huling sandali mo, kailangan mo pa ring sumabak sa isang final exam pagkatapos ng 1,000 taon? Grabe. Ipinapakita lang nito mula sa perspective ng source kung gaano kaseryoso yung pagpapatunay, yung validation ng pananampalataya sa harap ng buong cosmos. Ang paghatol ay hindi basta-basta. Bawat detalye isinasalang-alang. At itong buong proseso na to, parte yan ng mas malaking final act, hindi lang isang bagsakang judgment day. Oo nga. Kasi binanggit din na may mga yugto ang paghatol, di ba? Hindi ito isang malaking kaganapan lang sa dulo. Ano-ano yung mga naunang hakbang sa paghatol? Kabilang dyan yung 7 salot na napag-usapan na natin. Yung pagbabalik ni Jesus sa lupa, yung pagwasak sa unang langit at lupa sa pamamagitan ng apoy, at ang pagkakulong kay Satanas. Lahat ito ay mga hakbang patungo sa ganap na paglilinis. At ang pinakatuktok ng lahat, ang grand finale, ay yung tinatawag na lawa ng apoy o bulmot. Dito na raw ganap na sisingilin ang lahat. At may isang speculation dito ang may akda na talagang nakakagulat. Oo. Yung haka-haka,
Mahalagang idiin na ito ay isang speculation lang ng may akda. Hindi ito isang tiyak na doktrina sa source. Pero ang sabi niya, posible, bibigyan ng mga makasalanan ng bagong uri ng katawan. Grabe. Para lang masatisfy ang konsepto ng pagbabayad, bibigyan sila ng special, fireproof na katawan para danasin yung buong parusa bago sila tuluyan mapuksa. Ang wild ng level of detail na yan. Oo, nakakagulat nga. Ito ay pagtatangka ng may akda na ipaliwalag kung paano magiging posible ang isang matagalang pagdurusa bilang kabayaran. At pagkatapos ng lahat ng yan, kapag nabayaran na ang lahat, ang kamatayan at Hades mismo, yung konsepto ng kamatayan at lugar ng mga patay, itatapon din sa lawa ng apoy. Ito na ang hudyat ng ganap na pagpuksa, wala nang matitira. Okay, so kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng ito, parang ang pinakamalaking realization dito ay hindi lang kung ano ang pagtubos, kundi kung gaano ito ka-epiko. Hindi siya one-time divine pardon. Para siyang isang cosmic deep clean ng buong universe, stage by stage. Ang pagtubos ay may dalawang muka, parang barya. Isang magandang analogy yan. Para sa mga nagsisi at napatunayang tapat, ang pagtubos ay kaligtasan. Ang kasalanan lang nila ang tinatanggal, pero sila ay naliligtas. Sila yung nasa nalinis na palasyo. Pero sa kabilang panig ng barya, para sa mga tumangging magsisi, ang pagtubos ay paghatol. Hindi lang ang kasalanan nila ang tinatanggal, kundi sila mismo kasama ng kanilang kasalanan. Eksakto, kaya ang pagtubos ng tunay na templo ay ang pag-aalis ng posibilidad ng kasalanan. Samantalang ang pagtubos ng Hades ay ang pag-alis mismo sa mga makasalanan. At ang huling paghatol sa dakilang puting trono, yung Pekboja Desimpan, yan ang tuluyang pag-aalis sa lahat ng bakas ng kasalanan. Isang kumpletong paglilinis mula sa loob palabas. Malinaw na, ang proseso ay nagsisimula sa pagperpekto ng mga matuwid at nagtatapos sa pagpuksa sa lahat ng bakas ng kasamaan. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng lahat nito para sa iyo? Ipinapakita nitong na ang atonement ay hindi lang isang simpleng teolohiya. Ito ay isang napakalawak at sunod-sunod na prosesong kosmolohikal. Sumasaklaw ito sa pagperpekto ng malayang kalooban, sa pagpapatupad ng katarungan ng Diyos, sa masusing paghatol at sa ganap na paglilinis ng buong sansinukop. Hindi ito isang pangyayari lang, kundi isang epiko. At iiwan namin sa iyo ang isang panghuning kaisipan, isang bagay na maaari mong pagnilayan. Kung ang isang pangunahing layunin ng buong prosesong ito ay ang pagpapatunay sa pag-ibig at katarungan ng Diyos sa harap ng lahat ng nilikha kasama na ang mga anghel, paano nito binabago ang pagtingin mo sa kahalagahan ng iyong pananampalataya at mga gawa sa kasalukuyang panahon habang ang lahat ay nanonood? Isang tanong na tiyak mag-iiwan sa iyo ng malalim na pagninilay. Maraming salamat sa iyong pakikinig.